I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, My's Cafe, My's Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre welcome po ulit dito sa atin na isang umaga na naman na punong-puno ng kung ano-anong pag-uusapan yan, di ba? Welcome dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. Ako po ang makakasama nyo sa loob ng isang oras at syempre po isa na naman po makabuluhang talakayan ang ating ihahatid sa inyo. Kasama pa rin po of course ang siya lang naman ang sabi nga ni Attorney Lina Jimenez noong nag-guest siya dito, siya lang naman yung brain nung kumbaga yung ating Art Malaya Exhibit 2025 na kasalukuyan pa rin pong ginaganap ngayon sa SM City. Yan. Siya rin po yung kumbaga sa kanya rin po yung Enrazo Art and Paint. Sabi ko nga talaga namang napakabata pa niya pero syempre multi-talented, gifted na rin po ito. Gifted yan. Hindi ko na patatagalin pa. Ngayon din po ipapakilala ko na po sa inyo ang ating bisita. Walang iba kundi si Ma'am Nilda Enrazo. Good morning, Ma'am. Bumati ka muna. Good morning po sa lahat. And then shout out sa Eagles Maharlika, Elite Maharlika Lady Eagles and Elite Maharlika Eagles Club ng Sorsogon chapter. Di ba? May mga agila tayo dito. Okay. So bago tayo dumako sa ating pag-uusapan alam niyo na kung ano ang magiging sentro ng ating talakayan ngayong araw na to. Pasalamatan po muna natin ang ating mga program sponsors. Ngayon po ay araw pala ng Miyerkules at ang oras natin ay alas 8:07 na po ng pagkaumaga at dahil diyan maraming salamat po dito sa ating mga sponsors. Syempre sa pangingenot pa rin po ng ating Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulieros. Yan. At syempre kasama pa rin po si Huban Vice Mayor Philip Iguasa. Kasama pa rin po sina Councilor Tutut Habok, Councilor Pupo Olondres, yan, napakasipag ni Councilor. Councilor Ryan De Jesus, Councilor Nenita Desdir, Councilor Russell Baleza, and Councilor Roy Balbidinam. Ano yung ng Huban kasi yung mga councilor niya talaga namang sobrang sipag, 'di ba? Sobrang sipag talagang magserbisyo sa kanilang mga nasasakupan. At syempre ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin, walang iba kundi ng ating punong barangay ng Barangay Lahong Huban. Yan, Kapitana Maypura Folieros. And of course, nandiyan pa rin po si Attorney Gerson Folieros Carino, ang ating nangingenot na councilor sa bayan ng Huban. Yan. Magandang umaga po, Councilor Attorney Gerson Folieros Carino. And of course, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ni Governor Edwin Bubuy Amor, ang ating alamat. Kasama pa rin po si City Mayor Esther Amor, 1st District Congresswoman Det Escudero, 2nd District Manuel Wuwu Fortes, and of course, our 2nd District Bukal, Honorable na Bukalpak Christian Lim. Yan, ang programang ito ay hatid din po sa atin ni 1st District Representative Dave Duran Jr. Yan, sa Sangguniang Panlalawigan. Magandang umaga po sa mga taga Sangguniang Panlalawigan. Yan, opo. At syempre magandang umaga din po kay Vice Governor June Escudero. Ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng The Lewis College for Inquiries. Look for Miss Mutya Aycocho. At hatid din po ito sa atin ng The Oragon Movers, Transports and Logistics, where every move counts.
Ang programa ito ay hatid pa rin po sa atin ng Parents Against Vape. Tandaan po natin ang ating pagbe-vape ay maaaring maging sanhiri po ng ating maagang kamatayan. Kaya kung maaari lamang, iwasan na ang pagbe-vape. At ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng 100-fold print shop na matatagpuan sa Barangay Salog, Sorsogon City, dito lamang po sa Alegre Street. At syempre, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Food Crib. Nandyan po sa second floor Oasis Building na matatagpuan sa Kugon, Sorsogon. Dito po sa may Lewis College. Yan. Pag akyat nyo lang po, second floor po ang Food Crib. At syempre po, available po ang kanilang snacks and refreshment na talaga namang kakaiba. Kaya maraming salamat po sa Food Crib sa kanilang hamburger na binigay sa amin nung nakaraan. Thank you so much. Talagang almusal namin yun, pero hanggang dinner busog pa. Ibang klase ang Food Crib. At syempre, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Aidara Aesthetic Lounge na matatagpuan sa St. Benedict Building along Maharlika Highway, Tugos, Sorsogon City. Yan, sa mga gusto pong magpalakas ng immune system. Yan, Miss Nilda, ikaw lagi kang yung sipon-sipon mo, tanggal yan dyan sa sa Aidara. Di ba? Kaya naman, ito pa, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Fulleros Botox, Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo dahil sa FBBD, you dream, we build. At syempre, hatid pa rin po ito sa atin ng number 1 nangingenot, ang My Cafe. Kung gusto mo raw masatisfy sa iyong coffee cravings, mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe! Arat na. At syempre, available na rin po ang kanilang coffee kit para sa mga addict. At syempre, yung mga gusto pong mag-party-party, meron po silang mobile coffee na matatagpuan po, pwede po ninyong i-renta for only 6,999, of course. Yan, unlimited. Ay hindi, 50 cups na na kape. At syempre, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Mais Hotel and Resort. Pagdating naman sa Hotel and Resort, nangungunang inirerekomenda ang Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Yan. Sabi nga ni Boss Carepa, ang lugar kung saan CR palang kwarto na, Mais Hotel and Resort. At syempre po, abangan nyo rin po ang mga bago nating kapamilya sa mga susunod pa pong araw. Pero bago yan, eto na tayo dito sa ating kausap. Di ba, Miss Nilda Razo, okay ka na? Sabi kasi niya, kinakabahan daw siya. Kaya sabi ko, sige, magdaldal muna ako dito para ma-relax ka naman. Oo. Eto kasi, Ma'am Nilda, nung pumupunta kasi ako actually po, sa Malaya Art Exhibit ko lang naman po nakita si Miss Nilda. Pero dahil nga siguro artist siya, mas madali siya makagaanan ng kalooban. Kaya, madaldal. Oo. So, Ma'am Nilda, ikaw po ang isang artist. Yes po. Ano nga ba yung natin? Artist ka and then curator. Oo. Actually, ako yung kinuha ni Attorney Jimenez, our president and as curator and then coordinator na din po ng Art Exhibit Malaya here in Sorsogon City. Okay. So ano po Miss Nilda, ano ba yung natin na curator? Ano bang pinaka-define niya? Anong trabaho niya? Ako yung parang mag-i-invite, makikipag-usap sa mga artists, join, and then mag-aasikaso po sa kanila. And then, nandun na doon yung coordinator, magsisale lang ng painting. Di ba? Kahapon naman. Nandun ka eh. Tinambayan ko sila maghapon. And then, syempre, kami din yung mag-aasikaso ng mga artwork, and then the artists, mga guests, and then aside doon is kami din po yung magpo-post ng mga background ng artist para po makilala po ang mga artist dito sa Sorsogon City, and then sa lahat na din po. Teka, sandali. Artist curator. Tapos ngayon, bilang artist, paano ba kumikita ang isang artist? Kumikita ang artist through arts. Nagpipaint po sila, and then sinisil po nila yung artwork po nila dun sa gusto nilang presyo. Kasi as an artist, iba-iba naman po yung presyo natin sa isang artwork. And then, syempre, iba-iba yung emotion natin dun kada painting. So, hindi ko din masasabi kung ilan yung mga presyo nila. So, as an artist, hindi lang po kami nagsisale, kundi yung emotion and time and effort po namin dun sa kada artwork na yun.
Oh. Yun yung ano eh. Ang ano namin sa artwork. Medyo formal tayo ngayon. Oo, hindi na. Parang bago sandali. Wait muna. Hindi, kasi syempre po hindi, ang pagiging artist kasi hindi naman siya daily natin na talagang pwede natin gawing pagkakakitaan. So, may aside sa pagiging artist, nagpipinta ka, paano mo ba paano ba natin natin sa ating sarili kung paano tayo kikita, magkakaroon ng pwede natin siyang asahan. Ano yung tinasabi mo nga palang commission? Yung commission naman po is yung client nyo po ang magde-decide kung ano po yung gusto nilang ipapaint po sa inyo. Kunwari, gusto po niya ng ganitong color, gusto nila ganitong setup. Sila po yung magde-decide kung ano yung gusto nilang ipapagawa sa'yo. Example ko na lang yung isa kong client sa Bulan. Shout out po kay Miss Joanne Solis ng Solis Institute. Hi ate! Good morning po! One of my client po from Bulan, ang ginagawa po pinapagawa po niya sa akin, lahat po ng napapanaginipan niya, like the healing hand is yun talagang hindi ko makalimutan na commission kasi 6 months to 1 year, hinintay niya talaga hanggang matapos ko yun. So, yun po is napanaginipan niya and then kinukwento po niya sa akin. So, kailangan ko po yun ma-imagine kung anong itsura po nun. 6 months to 1 year. Yes po, kasi medyo about po yun kay God. Na painting. So, pag commission sa akin, medyo matagal po talaga, lalo na pag details. And then, syempre, napanaginipan nila yun, hindi ko yun nakita. So, kailangan ko din talaga imaginein yun, isa puso yung bawat artwork na ginagawa ko. Lalo pag commission, talagang kailangan seryosong-seryoso ka doon. Andun yung heart mo eh. Di ko siya kaya ako pag kaya ko gawin ngayon tatapusin ko talaga siya, pero yung mga artist kasi talagang ang tiyaga nyo every detail tinitingnan, sinasalat, pati mga guhit-guhit diyan, Oo nga po. hindi kasi pag tumatambay ako doon, nakikita ko yung mga detail ng mga ng mga paint nyo. Minsan makita mo may mga simbolo pala sila na nakatago doon mismo sa mga paint nyo may mga bilog-bilog, may kung ano-anong mga pinaggagawa doon na talagang kailangan mo siyang tingnan ng maigi. Opo, kasi yung bawat artwork po ng artist is full of emotion and mysterious. So, nababalot siya ng misteryosong or ng isang subject na somehow hindi makita ng iba, and then yung iba naman nakikita nila kung ano talaga yung emotion. Pero kung tititigan mong isang artwork, full of emotion po siya. Paano ka nagsimula bilang isang artist? Nagsimula ako when I was elementary. And then, nung high school, nagsumali ako ng mural painting. Hindi naman, na-awardan lang ako, pero hindi naman ako naging champion talaga. And then, nag-start din sa sculpture, mga ganun. And then, by college, nag-stop ako. And then, way back 2022, nag-paint ako ulit. Tapos, ayoko ibenta yung painting ko kasi syempre pag mga first timer, parang ayoko ibenta yung painting ko kasi parang ang hirap i-let go kasi pinaguran ko yun. Pero somehow sabi ni attorney, ibenta mo kasi may mga tao na deserving dun sa painting mo na gustong-gusto nila. And then yung painting mo, makakahanap din siya ng new home niya, na aalagaan siya. So, dun din ako nag-start magbenta ng painting. And yun, si Miss Joanne Solis, si Ate Joanne yung first client ko. Talaga ng painting. And then nagustuhan niya yung si Wisdom. And sunod-sunod na yung pa-commission niya. Pero hindi siya gaano mahilig sa painting. Na-addict lang siya nung nag-start siya magbumili sa akin ng painting. Okay. So very thankful ako kay Ate Joanne. And then sa mga word of God ni Ate Joanne, nakaka-inspire talaga. So doon ka din pala nagsimula. Doon din balik loob ako sa arts Kasi sa pagpipinta naman nag-stop ka, pwede mong balikan yung arts. Kailangan mo lang siya explore. Kasi yung arts is para sa akin is therapy yan. And then makakatulong yan dun sa mga tao na yung hindi nila masabi yung mga emotion nila. True arts is parang dun nila malalabas yung emotion nila na hindi nila masabi sa ibang tao. Kaya ako pag galit ako, hindi ako pwede magalit. So, kailangan ko na lang, doon na lang ako sa canvas magagalit. Kunwari, ikaw, siya yun. Ay, alam ko na. Ganun Oo, pag gusto niya, pag galit na galit ka pala sa akin, pwede ako drawing, gawin mong buru ka. Ginawang buru.
Hindi naman. Hindi naman ganun. Yung galit naman kasi is nawawala lang naman yan eh. Mm. Parang nakadepende naman sa atin kung magpapa-apekto tayo sa mga negative vibes. So, mas maganda pa rin doon lang tayo sa positive. Doon lang tayo sa masaya para yung buhay natin laging happy, hayahan. Hayahan. May kasanggayahan, sorsogon. O, diba? Sabi ko sa kanya, usapang tropa lang to, huwag kang mag-alala. Oo nga eh. Oo. And then, ano ba, Miss Nilda, ano mo ba na i-share yung talent mo? Oo naman. Gustong-gusto ko talaga i-share yung talent ko, lalo na sa mga tao na hindi nila malabas yung mga nararamdaman nila, hindi nila masabi. Kasi una naman, alam ko yung feeling na walang kumakausap, walang kaibigan. Alam mo, yun yung wala kang mapagsabihan. So, through arts, yun yung matutulong ko na through arts is ma-explore nila yung kasayahan ng pagguhit, pagpinta. And then may lalabas nila yung mga emotions nila, di ba? Nalalabas ng mga students mo? Yes po. Pinapa-explore ko po kasi yung mga estudyante ko. Hindi ko sila pinipilit or may binibigay ako na, gawin mo to. Hindi eh. For me, ang gusto ko mangyari is, explore muna nila yung arts. And then, pag na-explore na nila, and then, syempre, kailangan kilalanin ko muna yung bawat estudyante na tinuturuan ko. Kasi hindi mo pwedeng ipilit dun sa estudyante na gawin mo to. Ganyan, gawin mo yan. Syempre, baka saksakin ako nun bigla eh. May brush. Diba? May brush eh. Baka dun pa ako mamatay. Oo, no. So, sa pagtuturo naman, hindi din madali. Kasi, syempre, hindi lang naman yan babayaran ka, yun na yun. Tapos hindi ganun eh. Kasi yung pagtuturo, kailangan din yan yung parang pagpipinta. Kailangan mong kailangan yung emotion yung isa. So, kailangan mo makuha yung loob ng tao na yun. Para alam mo kung ano yung nararamdaman nun. Paano mo siya matutulungan. Mailabas yung emotion niya through arts. So, malaki talaga ang tulong ng arts sa society and then sa mga tao. Kasi may mga depression, diba? Lalo sa mga depression. Like, pag malungkot ka, syempre, Nakikita. ang depression ka, hindi ka naman pwede dyan na parang stress ako, mangsaksak lang ako, hindi pwede yun. So, sa arts is, dun mo na lang pwede ilabas yung mga nararamdaman mo na hindi mo kayang sabihin. Pwede nga dun ka na lang sa pagpipinta eh, may sinasaksak ka dun, pero joke lang po yun. Joke lang yun. Oo, hindi kasi at least nakikita mo kaagad kung po. ano ba yung ibig sabihin ng isang estudyante sa kanyang Kasi kada artwork naman ng isang tao, makikita mo dun yung emotion. Kung talagang titingnan mo, tititigan mo, makikita mo dun na full of emotion. May mga mysterious, may mga ganun, yung mga nararamdaman. Iba-iba kasi yung artist. Iba-iba yung emotion. Kaya nga naiinis ako ng mga tao na hindi naman, iba-iba tayo ng mata. Pero nakakainis kasi yung mga tao na sasabihan mo yung artist na, ang pangit na ito, ang ganyan. Siyempre, kahit papano, masakit yun sa artist. Alam na pag yung artist yung nagsisimula pa lang, napakasakit dun sa nararamdaman. Kasi dumaan din ako dun eh. Ang daming critics, ang daming sinasabi na, ang pangit naman yan, ganyan. Pero, ang advice ko lang dun sa mga tao na yun, dun sa young artist na, go lang sila. Simula lang sila, huwag nilang papakinggan yung mga negative. Sipin na lang nila yung tao na nagsabi na napakapangit ng artwork mo. Sipin mo na lang, ang pangit nila. Kasi hindi nila parang nakikita nila yung pagmumukha nila dun eh. Kasi ginajudge nila yung artwork mo. Oo nga. Di ba sabi nga? Di ba sabi nga nila, kung ano lang yung nasa puso mo, talagang lalabas sa bibig mo. Kaya kung talagang pangit ka din talaga. Kaya nga, kawawa yung ibang artist na sinasabihan ng ganyan. Imbis na tulungan natin yung may mga talent, may mga gifted na talent. Mas maganda kung wala ka naman sasabihin na maganda, wag ka na lang magsalita. Kasi sabi nga nila, mental health. Kasi hindi mo alam yung tao na yun, madami palang pinagdadaanan, tapos bigla mo ginudge. Yes, di ba? Kumbaga, respect na din dun sa mga artists na mga bago or yung bumabalik loob ng mga artists. Kasi, kumbaga, kami mga artists is iba-iba yung emotions namin dyan, kada painting. Kasi sabihin natin na, kurit-kurit balangani yan. Kasi kurit-kurit yan, pero syempre full of emotion din yun kahit kurit-kurit yan. Tapos hindi naman yan sa presyo or kasi ganyan yan, kasi sikat yan. No. Kumbaga, ang inaano doon ng artist is yung emotion nila, yung time and effort nila na linagay doon sa artwork na yon. So, ganun yung pinipresyohan yung isang paint?
Yung iba po kasi, nagpe-presyo po sila sa size. Diretso na yun sa sizes, Oo. kung ilan po yung presyo nila. And then yung iba naman, syempre sa materials, kung Oo. ilan yung gastos. So, iba-iba din po talaga yung presyo. Oo. And then kung ilang buwan, ilang Oo. taon. Maybe. Depende naman sa mood ng presyo. Kung ilang taon yan or Oo. Kasi Oo. kung yung client ko naman is very deserving din, happy dun sa artwork ko, ay, pag-uusapan natin yan sa mababang halaga. Oo, di ba? Di ba? Meron ka dun may nakita ko yung yung May Arowana ba yun? Oo, 1.8 lang nga, di ba? Sabi ko nga, yun yung nakita kong pinakamura. Opo. Hindi, yung galit na aso. Ay, yung galit na. Yung di pa naliligo na aso. Hindi. Ano kasi bilang isang artist, ano ba yung pinaka-challenge na mo sa mga clients mo? Meron ka bang pinagdaanan na-challenge ka talaga na kailangan gawin ko to? May negative and then positive din ako na challenge. Yung una, yung una talaga, yun yung na-challenge ako na the healing hand. Oo. Yun talaga, grabe, 6 months to, 1 year na kasi nakuha ni ate. Mag 1 year na. And then, yun yung pinipinta ko na alas 3 ng umaga, gigising ako. Kasi yun lang yung time na kaya ko magpinta doon, na painting na yun. Tapos ang twist doon, nakakatakot kasi syempre that time, doon kami sa Tugos, nakatira. Tapos sa baba. Tapos, syempre yung kwarto namin nasa taas Pababa ako, madilim. Syempre, ilawan ko doon nasa baba. Kakatakot kasi pag tuwing iilaw ako, parang may mga guni-guni, may mga bulto, mga gano'n. Sabi ko, ibang klase tong painting na to. Hindi ko alam kung napaparanoid ako or Pero iba kasi yung impact ng painting na yun, na hindi ko talaga makakalimutan buong buhay ko. Kasi, grabe, ang tagal ko nun mapintura. Tapos, every 3 a.m. to 2 a.m. ko lang siya napipinturahan. And then, one time, matutulog na ako ng 2 a.m. Biglang may narinig akong trumpet. Parang sabi ko, Lord, kinukuha na ba ako? Wag mo naman ako kunin. Kasi, sabi ko, tatapusin ko lang tong painting. Sana naman magpa-paint ka na. Pero yung alam mo, yung feeling na may nagpaparinig ng trumpet, parang, Lord, sorry na. Ipipaint ko lang naman po ito. Parang kinakausap. Ako yung tao. Ako yung artist na yung artwork ko, kinakausap ko para matapos. So, it has the heart. Yun na yung puso nun As in, ibang klase. Kasi, nakakarinig ako ng trumpet or Kasi yung commission na yun talaga may story. Malalim yung story na healing hand. Grabe, habang tinatapos ko yun, yung last night na tinatapos ko na yun, umiiyak ako kasi nalalagay ko na yung blood ni Jesus dun sa healing hand. Sobra talaga yung emotion nun. Pag nakikita ko siya, napapaiyak ako. Parang, gawa ko ba to? Hindi ako yung may gawa nito, si Lord Oh, yes. So, Kasi hindi naman nila sa akin, hindi naman sa akin, yung talent ko is kay God. Kumbaga, ako lang yung trumpet or instrumento niya para gawin to. And then, kaya, ito yung, kumbaga, gagawin ko din is, isi-share ko to sa mga tao na nangangailangan ng arts at yun yung makakatulong sa kanila. Oo. Pero alam mo ba na yung syempre, yung oras kasi na nagigising ka, 2 a.m., 3 a.m., that's the time of the Lord. Kaya siguro ka nagigising para ipinta siya. Meron siyang puso, kumbaga nandun yung diwa ng ating kung ano ba yung gustong ipagawa sa iyo. Sana parang nako-curious tuloy ako, Ma'am Joanne, baka pwedeng pasilip ng iyong Yes, yung paint. Oo, pwede bang makita namin? Yan, good morning muna kay Ma'am Elena Juquino Boral. Opo. And then, sino to, si Julie Noel? Sige ba? Ayan. Actually, marami pa po tayong dapat pag-usapan narinig ko rin kasi yung yung tungkol sa plano mo na magturo sa BJMP. Pero pag-usapan natin pagkatapos ng patalastas. Sandali. Babalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas.
Welcome to Idara. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Pwede man natin i-open yung sa game. Alright, nagbabalik tayo dito sa ating usapang kay ganda o usap tayo dito. Ang dami namin pinag-usapan. Ang dahil sabi nito nung kausap ko, natutulog. Wala tuloy ako sa linya. Ayan, yun nga, siguro to be continuation ng ating pinag-usapan kanina, Miss Nilda. Kayo ba bilang isang artist, meron ba kayong sinusunod na mga work ethics, kung ano ba yung mga kumbaga common sense na natin bilang isang artist, no, na nagbabahagi ng kanyang talento? Sa akin is be respectful sa co-artist mo. Kumbaga, kaya nga tayo nandito sa industry ng ganito na dapat kailangan magtulungan tayo na tayo ng mga artist kasi kukunti na lang tayo tapos mag-iiwanan pa ba tayo. So, kailangan magtulungan tayo sa co-artist natin na mas iangat pa sila at mas makilala. Kasi ano naman yung mawawala sa atin kung hindi natin sila tutulungan diba? As long na tinutulungan natin yung co-artist natin, kung ma-appreciate nila, thank you. Kung hindi, okay lang naman. At least nakatulong tayo dun Diba? Walang personalan. Doon lang tayo sa love-love. Oo, diba? Love-love daw tayo dito. Mamaya ibang love-love. Napupunta tayo sa kung saan-saan. Sabi ko sa'yo, trampang usapan to. Ang hirap kasi maging formal Nandito tayo sa social media. Hindi tayo sanay, sabi ko na Okay, ito na lang, no? Tell me more about the Malaya Art Exhibit. Malaya Exhibit is art for a cause na organized by Elite Maharlika Lady Eagles Club and Elite Maharlika Eagles Club, tie-up po sa IBP, Sorsogon Chapter. Shoutout po kay Attorney Lina Jimenez, our president, and kay Ate Gob, Attorney Annalyn Hibugang Boa sa Kasiguran. Hi Gob! Hello. And then, tie-up din po siya sa ENRA, so Arts and Paints. Ako po yung owner. And Razo. So, yung exhibit po namin is for a cause po siya. Yung proceeds po is mapupunta sa aming mga beneficiary. Ang number 1 beneficiary po namin is Home for the Age. Home for the Age? Nabubulol ako, sorry. Agent nga ako Home for the Age. And then, sa mga schools and calamity, pag may mga bagyo, is nagbibigay din po kami ng support. And of course, the livelihood program of BGMP kasi may entry po ang mga PDLs na painting po na naka-display po sa exhibit po ng Malaya Exhibit sa second floor SM po, Sorsogon. So, free po sila doon na nakaka-display kasi tulong na din po namin sa mga PDLs po natin dito sa Sorsogon. Natuwa nga sila dahil madami na daw na sold out. Yes po, madami tayo nabubudol araw-araw. Kumusta mo yung mga nabubudol mo? Hello po sa mga buyer po and then sa mga nabiktima ko po araw-araw. Magpakita naman kayo, may sale po tayo araw-araw.
Pero maraming salamat po sa mga bumibili po sa amin araw-araw ng painting. Kasi hindi lang naman po basta painting yung binibili nyo, kundi nakatulong na po kayo sa artist, nakatulong na po kayo sa community service po namin, and then sa mga beneficiary po namin. So, God bless po sa inyong lahat. Baka naman, bumalik po kayo ulit at may mga bago kaming painting. May mga bago naman po galing sa mga PDL. Opo, may bago naman po dating. At Kasi saka, sold out po yung painting nila. Oo. So, yun, magkakaroon ka ulit sa kanila ng, magkakaroon ka sa kanila ng parang workshop? Yes po, kasi gusto nila akong kunin mag-workshop po doon sa BGMP sa jail. So, yung ko po doon, service ko is free. Free po ako na magpapa-workshop. Naghihintay na lang po ako ng letter kay Warden para po kung kailan po may schedule. Pero sabi ko nga, maybe after the exhibit ng Malaya na lang po siguro para po maka-focus din po doon. Okay. So, yun din yung pangarap ko sa buhay na makapagturo talaga dun sa mga PDLs po natin. Kasi alam ko madami pong talented Ang daming talented doon na gusto nilang ma-express din yung mga emotion and mga nararamdaman nila na hindi nila masabi. Oo. So, through arts, doon natin mailalabas, and then doon tayo mag-explore ng ano bang masabi ko doon, yung life and emotion na pwede natin iguhit kung ano yung nararamdaman mo. And then pwede natin i-share dun sa mga tao, sa mga ibang tao para ma-inspire din po sila. Oo, kasi yun nga, sabi nga namin, mga PDL po yun, hindi pa naman, yung nandito sa BJMP, ang alam ko kasi sa kanila, hindi pa naman sila convict, so hindi pa naman sila talaga, doon, lahat sila suspect pa lang. Yes po, saka hindi naman natin masasabi na lahat sila is makasalanan, kumbaga, tawag nito, tao din sila na may nararamdaman. Oo, tao pa rin. Kailangan nila mailabas yung emotions nila through arts. Yan. At itong itong mga display natin sa Malaya Art Exhibit, pero sa PDL, ano pa ba yung mga artist na naandoon? Yung ibang artist is in-invite ko from Albay and then Camarines Sur. Pero ang karamihan po is province of Sorsogon, syempre. Mga local artists? Mga local artists po ng Bicol. May nakita ko mga estudyante. Para mga estudyante doon. Yung iba po doon is mga estudyante ko po sa summer workshop. So, summer workshop. Summer, oo. Sabi ko sa iyo maganda lang talaga. Summer workshop po. Then, ang iba po ng painting ng mga estudyante ko is naka-display po sa Cultural Center ng Sorsogon. Shoutout po kay Tito Dan Raso and kay Sir Rolly. Hello po. Thank you po sa pag-display ng mga paintings po ng estudyante ko. Thank you so much, sir. Ang babait nitong dalawang to Actually, yung isang mong painting, yun ang una kong nakita na talagang tumatak sa akin. Yung babae na nakaganon siya, puro pula, na nakapula. Yes po. Oo, pagpunta ko doon sa Sorsogon Arts Museum, di ba? Sa event center. Unang ko ang galing ng nagpintura nito. Nagpintura talaga. Yun talagang unang-una sinabi, sabi ko kasi parang nakuha niya kaagad yung attention ko. Hindi ko naman alam na yung painter noon makikilala ko at makakausap natin ngayon dito sa sa ating programa. O di ba? Opo. Yung painting naman po yun is na-exhibit ko na po sa Brazil actually. Through online lang po siya. Pero nabigyan po siya ng certificate sa Brazil kasi nagustuhan po ng mga dayuhan yung painting ko. And then thankful din ako dun sa nag-invite na artist din na taga Iligan City kay Sir Geronimo. Hi sir. Hi sir. Hi sir. Ayun kasi hindi kami magkakilala, through online lang talaga na in-approach ko siya. So, very generous yung si sir, in-invite niya ako sa mga international na exhibit. Oo. So, hindi kami magkakilala, parang nag-open lang ako sa kanya na I'm a newbie. Oo. And then, in-invite niya ako, gusto mo, invite na lang kita doon, then magabang ka ng mga event, and then join ka. So, yung nagano sa akin, kaya ako nakapasok din doon. So, very thankful ako doon. Hindi kami magkakilala, pero grabe yung natulong din niya sa akin. Kaya parang binabalik ko din sa ibang artist yung tulong na binigay sa akin. Kasi
kumbaga may mga artist din talaga na willing tumulong sa iyo na maabot mo yung pangarap mo. Oo naman. Kaya Yes. sabi mo nga yun ang maganda dun sa inyo kasi nagtutulungan kayo na talaga nga kumbaga magkaroon ng pagkakataon ang bawat artist na maipakita rin ang kanilang mga talento. Yes po. Lalong-lalo na sa larangan ng pagguhit. Meron din kayong sculpture dun eh. Yung Opo, meron po kami sculpture. And then every Saturday, i-vlog ko na. Oo. Every Saturday po is my music band po kami. Oo. And then sa August 10 po is may tattoo session po kami. So, ito po na art exhibit Malaya, hindi lang po siya through painting lang. Oo. So, kasali po dyan ang sa music, sa dancing, pwede nga sa drum, lahat po ng arts po, Oo. sabi natin arts is welcome po sa amin. Oo. Doon, pumunta po sa exhibit po sa Malaya. And pwede din po kayo mag-jam sa mga gustong kumanta. Sa gustong kumanta, di ba yung Yes every po. Saturday. Sa Opo. gustong sumayaw, tayo na yun. Ay, Hindi, ikaw lang po, support na lang po kita sa mga ganyang bagay. Hindi na ano ko kasi maganda yung ano nyo, yung unang Opo. bungad nyo, 'di ba? Yung sa music jam, music fest Yes po, actually. kasi may drum beat po kami Oo. doon. At ngayong August 10, yun naman yung may tattoo session po Tattoo kami. session. Local artist po din ng Sorsogon. Ano? So, ang aim po namin is matulungan yung mga local artists na makilala and then ma-share din po nila yung talent nila dito sa social media and then sa buong Bicol or out of province na. Yun Oo. yung goal namin na hindi lang to kumbaga community service na po na makakatulong sa mga beneficiary namin and then makatulong din po sa mga local artists po natin dito. na parang Yun, opo. So, open kami po sa lahat ng mga music, pwede po kayo mag-jam ngayong Saturday. oo, meron naman Opo, 5:30. meron. 5:30 po. Parang sige, pwede, sige. Kakanta ka po ba, Ate Jo? Lupang hinirang. Bahay Kubo, yun lang naman ang alam kong kantahin. Wala namang iba. Pero syempre po, ang kagandahan po kasi ng inyong exhibit, yung Malaya Art Exhibit, is yung pinagbuklod-buklod nyo yung mga artist mula sa iba't ibang larangan. Opo. And meron ba silang mga registration fee, mga kahit yung doon sa meron ka ring art workshop, di ba? Yes po. Yung art, ang yung registration po namin is 500 pesos, tatlong painting. So, yung registration po is mapupunta po yung proceeds po nun sa community service. As curator po ng Exhibit Malaya, free po yung service ko doon. Wala ka bayad? Wala akong bayad eh. Ay. Pero, di ba magpapakape ka? Mamaya pa yun eh. Ay, hindi, August 1 daw. August 1. Ayun. Yung service ko po as curator po, kasi pag-curate ko din to dito sa Eagles eh. So, very thankful din po ako sa club ko. Kasi, hindi naman po ito magiging successful kung wala pong tulong ng club. Kumbaga, lahat po kami organizer dito sa club na to. So, very thankful po ako sa team namin, sa Eagles. Kasi kung wala naman po, syempre, ang manpower and tulong po nila, hindi ito magiging successful. Oh, tsaka bumibisita talaga sila. Yes po. So, kumbaga, yung unity namin dito sa Oo. exhibit na to is very successful. Hindi ko na, kumbaga para sa akin successful yun eh. Kasi lahat kami nagtutulungan. Oo. Dito. Tsaka chine-check kayo, hindi yung kayo pinapabayaan na bahala kayo dyan. Oo nga Oo, eh. chine-check kayo, nakikita ko kasi minsan Yes kasi po. dumadaan ako bigla lang, dire-diretso lang, tapos nakikita ko mayroon na namang mga Opo. naka-uniform. Minsan, Saka, yung registration po, lahat ng registration and then process. Kasi every painting na masusold is may kaltas po na 15% kada painting. So, yung process po nun, yun po yung sabi ko kanina, is mapupunta po sa mga beneficiary po ng Eagles. So, ako po talaga, sinasabi ko sa inyo, wala po akong sahod yan. Oo. Kaya, yung mga nabubudol ko po, thank you so much po at nagpabudol kayo. So, ang bonus na lang doon is napapasaya nyo po ako kada pagbili nyo po ng painting. Kasi hindi lang ako yung napapasaya, kundi yung mga local artists po natin na kumbaga yung pagpipinta is ginagawa na nilang hanap buhay. Oo. Tapos ginagawa nilang pang tuition din. Kasi may mga estudyante tayo na nag-i-exhibit dun sa Malaya exhibit. Oo. Kaya nga tinawag namin Malaya na team kasi Malaya ka express kung ano man yung nararamdaman mo.
Tsaka iba-iba yung ano pala, yung painting, yung ano, yung mga nakakwadro doon. Meron siyang mga nakakwadro doon. Nakikita ko sa merong ano, diamond painting. Yung ano yun, beads yun. May beads, oo. Opo. Yun naman is open po talaga kami sa lahat ng Oo, lahat ng arts. May mag-register ngayong parang ginansilyo ba yun, tapos ilalagay niya dun sa ilalagay daw niya dun sa frame. Sabi ko po, open po yan kasi arts naman po yan. Iba-iba lang po Oo. tayo ng concept, iba-iba lang tayo ng medium. Oo nga. Kasi, yun nga na ano ko, at least dito po, nakikita ko kung hindi lang pala basta na lang yung may paint na painting, iba-iba rin po pala sila, yung mga naka-frame, tama yung Yes kwadro. Kasi, Oo. kaya malaya ka talaga kung anong Oo. ilagay mo doon. May tinatawag kayong media. Media. Oo. Yung mixed media naman po is yung halo-halo na po siya. Ako kasi ang mixed media ko, yung mga recycled materials, pwede mong ilagay dun sa, gawin mo siyang arts, tapos ilagay mo siya sa canvas, mixed media na yun. Basta yung, kunwari, may artwork ako na acrylic, tapos haluan ko ng iba-ibang klaseng medium. Yun yung tinatawag na mixed media. Oo. Pero ang ganda, yung may mga ano kasi doon na talagang parang it comes to life na. Ay, yung Oo. mga materials na mga bakal, ayun. Meron Oo. doon kami. Meron entry. yung Yes po. bakal yung ano niya, yung may dragon na nasa puno. Sculpture naman po yun. Ano Oo. yun? Galing pa yung Camarines Sur, Oo, yung yun. nag-entry nun. Oo, pero ang ganda ng pagkagawa. Di ko lang na-picturean, nalubat baga kahapon. Oo, sukat sa matabilo na. Hindi na namin napansin, kaya madami pa sana akong ipipicture doon. Tapos yun nga yung ano namin, dahil yung mga sculpture, yung iba-iba. Kaya nga sabi ko, maganda na merong exhibit. Kasi noong namin na walang exhibit ang Sorsogon. Dumarayo pa tayo ng Legazpi. Oo nga, nakakapagod. Naga, Manila. Dala-dala mo yung frame mo. Oo nga eh. Bit-bit mo. Tapos pag malaki yung frame, tapos Oo. di ka pinapasakay ng van kasi daw, human size na daw. Sabi ko, Oo. anong gagawin ko dito? Kainin. Sa top load. Kainin mo muna, tapos iluwaan mo doon. Ang hirap naman, drag. Hindi kasi syempre ang hirap kaya nung kaya ranas ko yung mga ng mga pintor natin na nagdadala ng kanilang mga i-exhibit sa Legazpi kasi minsan nakakasakay ko sila. Parang hindi naman siya pwedeng ilagay sa top load kasi pag nabasa o Oo, mainitan o jeep pa noon. Opo, ramdam ko din yun na pag magdadala ng painting sa iba-ibang lugar, malalayo. Kaya nga po nung exhibit namin is pasalamat po kami sa People's Mansion kay Governor Buboy Hamor Oo. sa pag-sponsor po ng tulugan po ng mga artist natin, local artist natin na malalayong lugar. So, may nasilungan po yung mga artist namin na sumali sa Malaya exhibit. And then kami naman po kasi is lahat po nung sumasali na mga artist, lalo na yung mga malalayong lugar, is naghahanap po talaga kami ng ma-stayan po nila with free food na po sila. Kasi Wow. syempre ramdam ko yun as an artist na yung walang-wala ka pero gusto mo talagang mag-join. Parang sakripisyo lang talaga para maka-join lang doon. Swertihan lang talaga pag nabibili yung painting Oo. Malaking tulong na yun lalo sa mga pamilyadong tao, Yeah. sa mga estudyante. Oo. So, doon din ako na-inspire sa mga leader po natin dito sa Sorsogon kasi very helpful po sila sa mga ganitong activity. Yan. So thank you po Governor Buboy Amor for sa pag-sponsor po. Yes po sa People Mansion, sa Oo. pagpa-stay. Ang ganda ng Yes People's po. Mansion, 'di ba? So talagang may dignity ang ating mga artist. And then lalo na po kay Sir Eric Rabanilla, yung head po ng si People's Mansion. Admin. Opo. Oo, thank you din And po. then sa staff po, thank you so much po. O, 'di ba? Kasi alam nila na basta may talento, 'di ba? Talagang Opo. yung ating government naman ay talagang tumutulong sa mga artist. Actually ngayong kasanggayahan niya, parang halos nakatuon sila lahat sa historiko, sa cultural Yes natin, po 'di ba? Kaya thank you so much kay Governor Buboy Amor, kay syempre kay admin, kay Eric Ravanilla. And then kay Sir Julius Edma, isa din niya talagang Opo. grabe yung mag-push lalo na sa mga kabataan Yes po. ng mga talento. And then po sa PIA Sorsogon po, thank you so much po sa pag-post po ng Malaya exhibit po namin sa social media. Thank you so much. Oo. And then of course dito po sa Botox News Ay, Online. akala ko hindi ako babanggitin. Talagang Siyempre. itatapos. Thank you so much. Of course, sa SM Sorsogon City, thank you so much. Sir Ryan po, kay manager, kay Miss April, Yeah, kay Sir no. Sam,
Thank you so much. And then sa admin staff po, thank you so much po sa pagpa-sponsor po sa space po namin sa Exhibit Malaya. Thank you po. Oo. Sa susunod po ulit. Oo, tuwang-tuwa sila pag nakakakita ng mga exhibit na gano'n. Actually, ikot lang Oo. yan ang ikot, kala mo. No? Pero binabantayan nila. Opo. Natutuwa sila pag ganyan na yung mga So, exhibit na dami nakitang pwede ko talento. po ba sila invite by August 21 sa closing? Sure. Of course. Invite ko po lahat kayo sa may mga dog and cat po. Magkakaroon po kami ng Poson Show on August 21 sa closing po ng Art Exhibit Malaya. Second, ground floor po ang event center po namin. So, please contact me na lang po sa details po ng pag-register po ng mga pets po natin. Di ba? So, Yes po. meron ka pa ba, bago tayo magtapos, meron ka pa bang ibang gustong anyayahan o panawagan sa mga nawawala? Panawagan. Imbitahan mo na sila lahat. Tsaka shoutout mo Ayun. na rin. Ini-invite ko po kayo sa aming ongoing art exhibit Malaya at SM Sorsogon City in front of Miniso and SM Store po. Punta po kayo. Wag lang po tingin-tingin, bili din po minsan. mga mura po yung mga namin, mga paintings po namin. Kumbaga, hindi lang naman po paintings yung binibili niyo din, kundi yung effort and time and love po na ginugugol po ng bawat artist po namin doon na naka-display ng mga artwork po nila. And then nakatulong na po kayo sa local artist, nakatulong din po kayo sa mga beneficiary po ng Eagles, Elite Maharlika Lady Eagles and Elite Maharlika Eagles Club ng Sorsogon Chapter. Shout out po sa kay Kuya Mark, our president po ng Elite Maharlika Eagles Club, and then kay President Attorney Lina Jimenez, president po namin sa Elite Lady Eagles Club and IBP Chapter po. Ayan. Sorsogon Chapter. Meron pa. Meron pa ba? Ayan. See you na lang po later at ako po yung bantay. Sama ka ba, Ate Jo, later? Makakapunta. Sige, mamaya pa naman yun. Opo, mamaya pa naman po yun. So, kita-kits po tayo later sa SM. Magpabudol na kayo. Oo. And then, shoutout po sa nagpamanihan po sa SM, sa art exhibit po namin kay Kuya Jose Del Llosa. I-follow nyo po siya kasi magpapamanihan siya ulit. Mamaya. Mamaya. Joke lang. Hindi ko pwede sabihin kung kailan. Hindi. Abangan ko na lang. Titingnan na lang ako. Opo. Dadakbo ako agad. Thank you so much po kay Mayor Botox po sa pag-invite po dito sa station po ng Botox News. Thank you so much po, sir. It's my pleasure to be here po. Thank you. Ayan, diba? At dyan po nagtatapos ang ating programa. Naubos mo na? Naubos ko na eh. Sigurado ka. Oh, Ayan. wala na. Yan, basta punta po kayo palagi sa SM City. Nasa second floor po ang Malaya Art Exhibit 2025 at ma-amaze kayo. Yan, magkaroon kayo ng connection sa mga art paintings natin. Lalo-lalo na sa mga pintor. Pag dalaga, pag gwapo pa, okay lang yun. Pero pag wala, okay na. Grabe nga nito, advertisement nito. Yan, puntahan nyo po. Kasi yun nga, nakatulong na kayo sa ating community, nakatulong din po kayo sa ating mga local Yes artists. po. Yan, di ba? Ang dami nilang mga beneficiary actually. So, ito yung sinasabi na give love. Kahit hindi Pasko. Oo, di ba? Kaya give love, ganun. Love. Pati na rin po sa kapwa artist, wag na. Wag na. Hindi, love lang tayo. Kumbaga, tulungan po tayo sa artist. Yan, okay po. Yes po. So, magandang umaga pong muli at syempre sa lahat po ng mga nakatutok ngayong umaga dito, nawa po ay marami pa rin po kayong nalaman at syempre natutunan, no, nagkaroon ng kaliwanagan sa ating mga kumbaga mga makakatulong po sa atin. Kaya pumunta kayo sa art exhibit natin, no, sa Malaya Art 2025 second floor po ng SM City. Pero yung exhibit po na yung closing namin is ground floor na po. August 21. August 21. Ground floor kayo sa Opo. August 21. So, basta punta lang po kayo doon sa SM City. Makikita nyo naman yan dahil maiingay sila, hindi ako. Oo. Kasama po namin siya. At syempre po, maraming salamat po Miss Nilda Opo. Razo for Thank you, having ma'am. yes, sa susunod ulit. Ang hirap maging formal dito. Oo, sabi ko sa iyo. Pero buti na lang alam nila kung ano talaga ako kung ano talaga ako kakikay. Yan. At magpapaalam na po tayo
tayo dahil nandiyan na rin po ang ating kasama, ang ating kapasada. Pagkatapos po nitong ating usap tayo with Ate Jo, susunod kaagad si Kuya Boris Maranyo sa kanyang pasada. At syempre po, sa ngalan din po ng ating kasama dito kay Kuya Obet Apin, si ating maestro on target. And of course, kay Sheila Marie Espiritu, ang ating news editor-in-chief. Yan, ha? At syempre po sa ating technical, andyan pa rin po si Prime Desonia and of course si Leonard Baldosa. Maraming salamat din po sa ngalan rin po pala ni General Manager Engineer Harold Laguerta and of course the FBBD Admin Yumi Laguerta. At sa ngalan po ng ating bossing, ang ating CEO, of course, walang iba kundi si Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulleros. And of course, kasama pa rin po ang napaka-supportive niyang may bahay na si Kapitana Maypura Fulleros. Eto po si Jogi Ba, nag-iiwan sa inyo ng isang malaya at mapagpalang umaga sa maugma na kita. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulleros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our non-profit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulleros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.